Welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Sa video na ito, gusto ko pong share sa inyo ang latest minimum wage for year 2024 dito po sa Japan na kanila pong susundin at ipapa-implement simula October, which is next month na po ito. This is very important na malaman nyo po, lalo na kung working kayo dito po sa Japan, ano man ang status ng employment ninyo, maging outsourcing employee man kayo, contractual, isa kayong trainee or specified skilled worker or working mom or spouse visa holder po kayo, lahat po ay susunod sa bagong salary nito na itinakda po ng Japan government. So watch this video po until the end para po malaman nyo kung ano ang latest minimum wage sa inyong lugar or prefecture po kung saan po kayo nagtatrabaho sa ngayon. Okay, so first, punta po muna tayo sa mga prefecture or lugar with highest minimum wage po. Okay? So, dito sa makikita nyo po dito sa listahan po natin na nangunguna po sa taas, yung Tokyo po. So, last year, meron siyang 1,113 yen. So, itong salary nito is per hour basis nga po pala ito. So last year nasa 1,113 siya. Then this year 2024 starting October po tumaas po siya ng 50 yen. So ngayon is 1,163 na. Then yung start ng implementation nga po nito is October 1. So pag sinabi po nating minimum wage, dapat ang tandaan nyo po rito is yung salary nyo po na dapat matanggap ay hindi po bababa sa minimum wage na to kasi ito yung pinakamababa na nga po eh. Kapag binigyan kayo o pinasweldo kayo ng inyong employer or amo po ng mas mababa po dito sa amount na ito na itinakda nga po ng Japan government at mga prefectural government is illegal po yon. Pwede po nyo po silang kasuhan at pwede po silang magmulta sa inyo. Kailangan po nilang bayaran kayo ng tama. Otherwise, maaring makasuhan yung employer or yung company at maaring magbayad po sila ng penalty. Okay? So, once again, so Tokyo nga po number 1, nangunguna po siya. Then sinundan po siya ng Kanagawa Prefecture, Osaka, then Saitama, then Aichi. So, makikita nyo po rito sa listahan na yung mga major city or mga prefecture po na merong mga major city kung saan po yun yung location nila ay sila po yung lugar na meron pong mataas na minimum wage. So ito po yung pinaka-limit nga po nito, pero sa Tokyo sa ngayon siguro may mga company or employer nga po na nagbibigay ng pasahod na nasa 1,200 yen or above. Ang iba pa nga po nagbibigay ng 1,500 yen per hour. So depende po yan sa inyong kakayahan or skill at dun sa company na mapapasukan nyo po. So again, ang pinakamataas po sa Tokyo, dahil ang basehan po nila dyan since sa Tokyo is mataas po yung standard of living, mahal po yung rent at iba pa, yung mga bilihin din po medyo may kamahalan, kaya ang Tokyo po rin po ang merong mataas na minimum wage po. Okay? Then, punta naman po tayo sa mga prefecture with lowest minimum wage starting October 2024. So, nangunguna po dito sa listahan po natin, kung makikita nyo po is yung Akita Prefecture. So, yung Akita, so malamig na lugar na to, so province na po siya. Last year, nasa 897 yen per hour lamang po ang minimum wage sa lugar nila. Then this year, from October 2024, tumaas po ito ng 54 yen. So, naging 951 yen. So, sa mga kababayan po natin na nagtatrabaho o nakatira po sa Akita Prefecture at nagtatrabaho nga po, so kung ang salary nyo ngayon is 897 lamang po or mas mababa pa, kailangan this year, starting October po, next month, kailangan po ang ibigay na po nila sa inyo is 951 yen per hour. Then sumunod sa listahan po natin is yung Iwate, then Kochi Prefecture, Kumamoto Prefecture, then Miyazaki, and Okinawa. So makikita nyo po rito sa listahan natin, no, this year 2024 yung Akita is 951. Then yung mga nabanggit kong prefecture sa baba niyan is 952 yen per hour na po.
Pero makikita nyo po yung itinaas niya, no? Kasi yung actually yung itinaas lang na itinakda po ng Japan government mismo sa central government nila is 50 yan lamang po ang itinakda nilang itaas. Pero sa mga prefectural government, mas mataas pa ang ibinigay nilang increase dito sa Akita, Iwate, Kochi, Kumamoto, Miyazaki, and Okinawa. So makikita nyo is more than 50 po, no? 54 sa Iwate pa nga po is umabot ng 59 yan yung increase nila. Okay, so yan po ang mga prefecture na meron pong lowest minimum wage dito po sa Japan sa ngayon, starting October 2024 po. Okay, so since nalaman na po natin ang pinakamataas at pinakababang mga prefecture, punta naman po tayo sa mga complete list po ng mga prefecture kung ano yung magiging minimum wage po nila starting October nga po. So, inarrange ko po yung list po natin in alphabetical order. So, makikita nyo po rito yung Aichi on the top, then sunundan ng Akita, Aomori, Chiba, Ehime, then hanggang Kochi po. So yan, nandito po yung listahan kung saan po kayo nakatira o nagtatrabaho po sa ngayon. Check nyo na lamang po kung magkano ang itinaas at kung magkano ang magiging minimum wage sa inyong lugar simula po next month. Okay? So yan po. Makikita nyo rito yung date start nga pala. Actually ang pinaka starting talaga is October 1, pero may mga lugar po na sa iba't ibang lugar po, iba-iba rin po yung starting date nila. Hindi lahat po is October 1. So by the way, ito pong listahan ko na to is nakuha ko po mula sa Japan Ministry of Labor sa official website po nila. So nandun po yung master list ng data na ito. So makikita nyo po yon. Kung marunong po kayong mag-Nihongo, search nyo na lamang po sa Google yung site Chingin. So makikita nyo po ang results sa Google at click nyo na lamang po yung link para makita nyo po yung data na pinapakita ko rin po dito. Okay? So again, ito po ang listahan mula po Aichi, then hanggang Kochi. Then the page 2 po nito, so from Kumamoto to Tokushima. So sa Kumamoto, ang tinas po niya is 54 yen. So sa ngayon ay 952 na po mula October. Then sa Kyoto and Mie, so actually in Kyoto and Mie kadikit lang po siya ng Osaka and Aichi. So medyo makikataasan din siya yung minimum wage niya. Pero ang tinas lang niya is nasa 50 yen. But then into starting October nga po, lumagpas na po siya ng 1,000 yen. Okay? So, then sa Tokushima po, sa ngayon, base dun po sa data nila, not yet decided pa po. So, maybe sa September 30, which is on Monday, this coming Monday, baka dun po maglabas ng data yung Tokushima Prefecture kung ano yung magiging final decision nila, kung magkano po ang itataas nila sa minimum wage sa lugar po nila. Okay? Then the last page po, ito yung mula Tokyo naman hanggang Yamanashi Prefecture. Again, yung Tokyo po nangunguna sa taas. So batin yung tinas nga lang din niya is nasa 50 yan. So simula October, 1,163 yan na po dapat magiging minimum wage nyo. Lower than this, so illegal po yon. Pwede po kayo magreklamo at i-report yung company or employer nyo na hindi po nagbibigay ng tamang pasahod sa inyo. Okay? So, that's it po. I hope na naging aware na po kayo sa bagong minimum wage na ito for year 2024 dito po sa Japan. So, in case na hindi nabigay sa inyo ng tama ang inyong sahod o mas mababa pa nga po dito sa amount na pinakita ko po sa inyo sa listahan, then pwede po kayo magreklamo at ipaglaban nyo po yung rights ninyo bilang worker dito po sa Japan. So again, thank you po sa inyong panood at hanggang sa muling bagong information na maaaring yung ipopost namin dito sa channel po ng Malago Forum. Marami pong salamat.